Day 40, Exodus 30 to 32. Sabi sa Exodus 30, ang altar na sunugan ng insenso. Gumawa ka ng altar na gawa sa akasya sa sunugan ng insenso. Gawin mo itong parisukat. 0.5 metro ang haba, gayon din ang luwang at 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na isang piraso ng altar. Balutin mo rin ng purong ginto ang ibabaw, mga gilid at mga sungay nito. Kabitan ito ng argolyang ginto sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuotan ng pampasan. Nayari sa punong akasya at babalutin din ng ginto. Pagkayari, ilagay ito sa labas ng kortina ng kaba ng tipan at ng luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin. Tuwing umaga, naayusin ni Aaron ang ilawan, magsusunog siya rito ng insenso. Gayon din ang gagawin niya kung gabi kapag inihahanda niya ang ilawan. Patuloy ninyo itong gagawin sa lahat ng inyong salinlahi. Huwag kayong magsusunog dito ng insensong iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin, maging hayop, pagkaing butil o inumin. Minsan, isang taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang apat na tulis ng altar ay papahira ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gagawin ninyo ito habang panahon. Ang altar na ito'y ganap na sagrado at nakalaan kay Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng sensos ng mga Israelita, dapat bawat isa hingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Ihahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang census. Lahat ng mabilang sa census ay magbabayad ng kinakailangang timbang ng pilak ayon sa timbangan ng templo. Ang kinakailangang timbang ay katumbas ng 6 na gramo bilang handog sa akin. Lahat ng may 20 taon at pataas ay isasama sa census. Pareho ang halagang ibabayad sa pantubos ng mamamayan at ng mahihirap. Walang labis at walang kulang. Lahat ay ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan sa todang tipanan. Ang halagang ibibigay nila ay pantubos ng kanilang buhay at sa pamagitan nito, maalala ko ang mga Israelita. Ginawa ni Yahweh kay Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilagay mo ito sa pagitan ng altar at ng toldang tipanan. Pagkatapos, lagyan mo ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang paa at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa toldang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi, sila'y mamamatay. Kailangan ngang maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango, 6 na kilong metra, 3 kilong kanila, at 3 kilong mabangong tubo, at 6 na kilong kasya ayon sa sukatang gamit sa templo. Pagkatapos kumuha ka ng 4 litrong langis ng olibo. Paghalo-haluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahusay na manggagawa ng pabango at gagamitin mo itong pampahid upang maging sagrado ang tuldang tipanan at ang taba ng tipan. Ganon din ang mesa sa lahat ng kagamitan nito, ang ilawan at ang mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na susunugin ng insenso. Pahiran mo rin ang langis na susunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito, ang palangganang hugasan at ang patungan nito. Ganyan ang gagawin mo sa mga kasangkapang nabanggit upang ang mga ito ay maging ganap na sagrado. Magiging sagrado rin ang lahat ng maisagi rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubuhusan ng langis na ito upang lubos silang talaga bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ang langis na ito'y banal at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ng paggawa nito. Ito ay banal at dapat igalang.
Ititiwalag ang sinumang gumaya nito at ang sinumang gumamit nito sa dayuhan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, kumuha ka ng magkasindaming pabango ng estakte, onis, galbano, at purong insenso. Paghalu-haluin mo ito at gawing insenso tulad ng ginawa ng mahusay na manggagawa ng pabangong inasinan, malinis at banal. Dikdikin mo ng pino ang kaunti nito at ilagay sa harap ng kaba ng tipan sa toldang tipanan. Ituring mo itong ganap na sagrado. Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng insenso na pansariling gamit. Aaliin ninyong ito'y bukod tangit kay Yahweh. Ititiwalag ang sino mang gumamit nito bilang pabango. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Ori at apo ni Hor mula sa lipi ng Huda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu, binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gagawing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa pilak, ginto o tanso. Gayon din upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Pinili ko rin mga para makatulong niya si Ahuliab, anak ni Ahisamak, na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ko rin ng kakayahan ng ibang mahuhusay na magagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ko sa iyo. Sila ang gagawa ng toldang tipanan, ng kaba ng tipan at tuklukan ng awa at lahat ng kasangkapan sa tabernakulo. Sila rin ang gagawa ng misang patungan, ng handog na pagkaing butil at ng lahat ng kagamitang ito, ng ilawang ginto at ang kagamitang nito, ng altar na sunugan ng insenso, ng altar na sunugan ng mga handog at ang kasangkapan nito, ng palangganang hugasan at ng patungan nito. Sila ang gagawa ng mga kasuutan ni Aaron at ng kanyang mga anak. Sila rin ang maghahalo ng langis na pampahid at ng insenso para sa dakong banal. Sundin mong lahat ng sinasabing kong ito sa iyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita, ipangingilin ang araw ng pamamahinga, sapagkat ito ang magsisilbing palatandaan sa inyo at sa inyong mga salinlahi na kayo'y aking pinili para maging bayan ko. Ipangilin ninyo ang araw ng pamamahinga sapagkat ito'y sagrado. Papatayin ang sinumang hindi magpahalaga rito at ititiwalag ang sinumang magtatrabaho sa araw na ito. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa ikapitong araw, ang araw ng ganap na pamamahinga at nakalaan para sa akin. Papatayin ang sinumang magtatrabaho sa araw na iyon. Ipangingilin ito ng lahat ng inyong salinlahi bilang tanda ng tipan. Ito'y isang palatandaan ko at ng bansang Israel at ito'y mananatili habang panahon, sapagkat sa loob na 6 na araw nilikha ko ang langit at ang lupa at nagpahinga ako sa ikapitong araw. Matapos sabihin ni Yahweh kay Moises ang lahat ng ito sa bundok ng Sinai, iminigay niya rito ang 2 tapyas na bato, pinasusulatan ng kautusan ni Yahweh, mismo ang sumulat. Last chapter, 32. Ang guyang ginto. Nang magtagal si Moises sa bundok, ang mga Israelita ay lumapit kay Aaron. Sinabi nila, gawa mo kami ng mga Diyos na mamumuna sa amin. Hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moses na iyon na naglabas sa amin sa Ehipto. Kung gayon, tipunin ninyo ang mga hikaw na ginto ng inyong asawa at mga anak at dalhin sa akin. Sagot ni Aaron. Ganon nga ang kanilang ginawa. Kinuha ni Aaron ang mga hikaw at tinunaw. Ibinuhos niya sa isang hulmahan at ginawang hugis ng guya. Pagkayari, sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Nang ito'y makita ni Aaron, gumawa siya ng altar sa harap nito at sinabi sa mga tao, ipagpipista natin bukas si Yahweh. Kinabukasan, maaga silang bumangon at naghandog ng mga hayop at sinunog sa altar. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsasalu-saluhan. Sila'y nagpakabusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inilabas mo sa Ehipto, sapagkat itinakwil na nila ako. Tinaligdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto, iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan, at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaan mong lipulin ko sila,
at ikaw at ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa." Nagmakaawa si Moises kay Yahweh, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inilabas ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong dakilang kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita ay inilabas ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong parusa sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang kanilang lahi nila'y pararamihing tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ng lupang ipinangako ninyo. Hindi nga itinuloy ni Yahweh ang balak na paglipol sa mga Israelita. Pagkaraan noon, si Moises ay bumalik muli mula sa bundok dala ang 2 tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng 2 tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. Nang pabalik na sila, narinig ni Josue ang sigawan ng mga tao. Sinabi niya kay Moses, "May ingay ng labanan sa kampo, ang naririnig ko hindi sigaw ng tagumpay o ng pagkatalo, kundi awitan." Nang sila'y malapit na sa kampo, nakita ni Moises ang goya at ang mga taong nagsasayawan. Dahil dito nagalit siya. Ibinalibag niya sa paanan ng bundok ang mga tapyas na bato at ito'y nadurog. Kinuha niya ang guya at sinunog. Pagkatapos dinurog niya ito ng pino, saka ibinuhos sa tubig at ipinainom sa mga Israelita. Hinarap niya si Aaron, "Ano bang ginawa nila sa iyo at pumayag kang gawin ang malaking kasalanang ito?" Sumagot si Aaron, "Huwag ka nang magalit sa akin, kapatid ko. Alam mo naman kung gaano katigas ang kanilang ulo. Ayaw nilang paawat sa paggawa ng kasamang ito. Sinabi nila sa akin na igawa ko sila ng mga Diyos na mangunguna sa kanila sapagkat hindi raw nila alam kung ano na ang nangyari sa iyo. Kaya tinanong ko sila kung sino ang may ginto. Ibinigay naman nila sa akin ng alahas, tinunaw ko sa apoy at lumabas ang guyang iyan." Nakita ni Moises ang nagkakagulo ang mga tao sapagkat sila ay pinabayaan ni Aaron na sumba sa Diyos-Diyosan at naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw, "Lumapit sa akin ang lahat ng nasa panig ni Yahweh," at lumapit sa kanya ang mga Levita. Sinabi niya sa kanila, "Ipinapasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel, kunin ninyo ang inyong mga tabak, galugarin ninyo ang buong kampo at pati ng lahat ng inyong makita, maging kapatid, kaibigan o sino man." Sinunod ng mga Levita ang utos ni Moises at may 3,000 katao ang napatay nila ng araw na iyon. Sinabi ni Moises, "Ngayon inilaan ninyo ang inyong mga sarili sa paglilingkod kay Yahweh dahil sa pagkapatay ninyo sa inyong mga anak at mga kapatid. Kaya tatanggapin ninyo ngayon ang kanyang pagpapala." Kinabukasan, sinabi ni Moises sa mga tao, "Napakalaki ng nagawa ninyong kasalanan. Aakyat ako ngayon sa bundok at mananalangin kay Yahweh. Baka sakaling maihingi ko kayo ng tawad." Umakyat nga sa bundok si Moises at nanalangin kay Yahweh. Sinabi niya, "Napakalaking pagkakasala ang nagawa ng mga tao. Gumawa sila ng Diyos-Diyosang ginto. Ipinapakiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo sa inyong aklat ang aking pangalan." Sumagot si Yahweh, "Kung sino ang nagkasala sa akin ay siya kong buburahin sa aking aklat. Ngayon, pangunahan mo sila sa lugar na sinabi ko sa iyo at papatnubayan kayo ng aking anghel. Ngunit darating ang araw na paparusahan ko ang mga Israelita dahil sa kanilang mga kasalanan." At pinadalhan ni Yahweh ng sakit ang mga tao sapagkat pinagawa nila ng goya si Aaron.